What's up YouTube? Welcome po sa channel natin, Geomotology. For this content is mag-unbox po tayo ng crocodile jack at the same time ituturo po natin kung paano po siya tamang gamitin. So kaya po tayo bumili ng bagong crocodile jack kasi po nasira na po yung previous natin na jack. And then due sa katagalan na din kaya hindi ako bumili ng jack yung typical, yung crocodile jack na talaga yung binili ko kasi mas komportable siyang gamitin. And then napakadali niyang gamitin compared sa sa typical na jack. So sa mga driver diyan na nagpaplano na bibili ng crocodile jack, baka makatulong sa inyo tong video nito. Panoorin niyo po ito hanggang sa huli. So let's go. So dumating na pala yung in-order natin na crocodile jack. Yung brand po na napili natin is yung Lotus lang po. Actually dalawa yung pinagpipilian ko yung Lotus at saka yung Inco. Pero talaga mas mahal talaga yung Inco. Kaya dito na lang tayo sa Lotus. And by the way, yung mga when it comes to quality, matibay naman talaga yung mga product ni Lotus. So ko na yan, na-prove ko na yan kasi nga yung jack stand ko din na ginagamit is Lotus din yung ginagamit ko. So matagal na yun, almost magpa 5 years na. So matibay din po talaga yung material na ginamit nila. So ayan, natapos na tayo mag-unbox and then tingnan natin kung ano ang kanyang build physical features niya. Let's go. So ito na nga yung natin, crocodile jack natin, medyo baliktad lang. Ayan. So kung gusto niyo bumili din ng Lotus na crocodile jack, lalagay ko lang sa link yung description at saka magkano ko nabili itong crocodile jack na to. Okay. So open na natin. By the way, may sira siya siguro to sa pagdala ng gamit. And so far naman kahit may sira yung box, goods naman yung item So yung pinili nga pala natin is yung pang 2 tons lang So first of all, bago kayo bibili ng crocodile jack, make sure na alamin nyo muna yung curb weight ng sasakyan. Pag ibig ko sabihin curb weight yung puno ng gasolina tapos puno ng oil yung sasakyan. Yan. So yung sasakyan natin is Mitsubishi Adventure. So I'm not sure kung magkano kung ilan yung tons niya, pero hindi po siya lalagpas ng 2 tons yung total weight ng yung Adventure natin. And since hindi naman po natin kailangan i-weight talaga totally yung Adventure natin, since bumili lang tayo ng crocodile para lang sa mga under chassis, yung mga gulong, yung mga brakes, hindi naman kailangan iangat talaga lahat. So goods na goods pa rin itong Lotus na 2 tons. Anyway, susubukan pa rin natin ngayon kung kaya ba niyang iangat yung part ng kabilang part ng Adventure. Okay, let's go. Pag bibili kayo ng crocodile stand jack, meron nga pala siya yung handle. Ito. Hindi ko sure kung para saan ito Anyways, saka yung niya mismo. Yung crocodile jack niya mismo. So, kailangan lang naman natin itong handle saka yung jack mo mismo. Okay, tabi muna natin itong case niya. Okay. So, explain ko lang muna. Baka kasi makaligtaan natin at tapos angat tayo agad ng sasakyan. Hindi natin alam kung paano siya gamitin. Okay, hindi lang to basta pump lang. Kailangan nyo ding i-check yung niya, yung lock niya dito. Laglag lang to parang niya dito. Yung parang protection dito sa Okay. So ngayon, eto. Okay. So 2 tons siya. So make sure nga na alam mo yung weight ng sasakyan mo bago mo gamitin itong crocodile jack. And then eto yung natin, yung pang-pump natin. Eto, wag nyo na itong galawin kasi na yan. Naka-formula na yan, kumbaga. So naka-fix na yan, hindi na dapat yung galawin dito. Ang galawin lang natin dito is itong pang-pump natin. Yung dito natin ilalagay yung handle, saka dito yung gate valve ng crocodile natin. So hindi nyo to basta-basta makakamay, kailangan nyo ng plies. Okay. So ito yung natin, yung handle. Yung makita nyo, meron siyang parang lock dito, kailangan nyo lang ipasok siya dito. And then makita nyo parang mayroon siyang niwi dito, kaya kailangan nyo lang siyang ipasok para mag-lock. Ayan. So pwede na tayo magbomba-bomba. Ayan. So make sure na nakalock ito. Sa case ko nakalock na po yan. Pero kukuha tayo ng plier para meron tayong
pang-lock at saka pang-luwang ng ano natin, crocodile natin. So gamit tayo ng of course plier. Kunin ko lang tong gamit ko dito. Ayan. Meron akong plier. Okay, so madali lang naman siyang gamitin mga sir, no? Of course, kailangan lang natin itong plier. So, make sure na naka fully lock yan. So, ganun lang, pa counterclockwise lang. And paluwag naman, ganyan. Okay? So, bombahin muna natin. Check natin kung gumagana ba talaga siya. Okay? Ayan. So, kita nyo naman, dahan-dahan siyang umaangat. Okay. So, functional naman yung order natin. Of course, ano yan, obvious lang kasi made in Bluetooth naman yan. Branded yan. So, dito tayo sa kanyang maximum na i-carry, no? Yung minimum height na pala is 135 mm. Maximum height naman niya is 300 mm. Ayan. I think, ano to, parang hindi ata abot ng isang ruler, 1 feet. O sobra. Depende, i-compute nyo na lang, ano. So, ano na yan, mataas na yung 1 feet na nakakarry na. Okay, so subukan muna natin. Kikarry natin dito sa adventure natin. Okay. Okay, so bago nga pala makalimutan, make sure na alam nyo yung mga jack points, ha. Ibig sabihin ng mga jack points, alam nyo kung saan nyo i-insert yung jack. Pwede dyan sa mulye, pwede dyan sa yung sa yung sa suspension, matitigas na suspension. Wag lang doon sa mga tie rod, back end, yung mga ball dyan, wag ganun. Kasi masisira yan, for sure. So, make sure na alam nyo kung saan kayo maglalagay ng jack, ha. Okay, so simulan na natin. And so, kung baka kita nyo mga sir, nakahang na yung gulong natin. Wala naman akong makitang problema talaga mismo doon sa crocodile jack. Yung may may slight concern lang ako kasi yung handle niya is siya, medyo short nga siya. So in layman terms sa physics, kailangan natin ng mas mahabang pole handle para mas maka-exert tayo ng force, And then kung makikita nyo kasi yung niya, yung handle niya medyo siya, mahirap na siyang bukutin kasi nga siya, naka-face na siya sa sa corner ng gilid ng adventure. So kailangan talaga mas mahaba tong natin, handle natin para mas maka-exert tayo ng force, kumbaga. So ayan, goods naman siya, wala naman akong nakitang problema. And then doon sa mga nagpaplano bibili ng crocodile jack, so pwede mababouch ko ito, crocodile 2 tons, pwede sa mga kotse, yung sa mga light vehicles. Actually pwede din sa pwede din sa mga adventure, yung ganon, expander, pwede wag lang sa mga malaking truck na, ha, kasi nga kailangan nga din natin alamin kung magkano yung curb weight ng isang sasakyan. So bago natin gamitin, kasi posibleng madisgrasya tayo kapag hindi natin alam. So yun, kung gusto nyo pong kung meron kayong comment dito sa crocodile na nabili natin, pwede nyo ilagay sa comment description at babasahin natin yan lahat. So when it comes to naman, sa kanyang quality naman, goods na goods naman siya para sa akin. Hindi naman siya ganun kamahal. Kung makita nyo naman dyan sa natin, sa screen natin, so 1.5 lang yan. And then knowing naman yung brand ng Lotus is naman talaga yan, matagal na yan sa sa industry. So na talaga yung Lotus, na yan, matibay na talaga. Kumbaga subok na yung mga products nila. So ayan, meron akong crocodile, meron din ako nung jack stand. So kompleto na tayo. Pag may in case, mag-check tayo sa pangilalim. Yun. So hopefully meron kayong nalaman sa content natin. And kita-kits sa susunod na natin, vlog natin. So ayun, ride safe sa ating lahat.